Tawagin nyo na lang akong Renan, isang teacher na galing sa Maynila, at nangyari ang kwentong ito noong 2012 nang malipat ako sa isang remote na barangay school sa may bundok ng San Luis, Batangas. Dahil wala pa akong matutuluyan kaya inalok ako ni Principal Lerma para pansamantalang tumira sa lumang faculty quarters, at ito ay isang kwartong maliit sa likod ng library na katabi ng bodega. Merong ilang gamit na nakalagay dito gaya ng kama, lamesa, lumang aparador, at isang bintanang kahoy na puro kalawang na anglak. Nakatabi ito sa likod ng eskwelahan kung saan walang streetlight, walang signal at mga puno ng niyog. Kasama ko ang anak kong si Enzo na 5 years old pa lang noon, kung kaya't wala kaming choice kundi dalhin siya dahil wala pa kaming yaya at ang asawa ko ay nagtatrabaho naman sa abroad. Sabi ko nga sa sarili ko ay 1 taon lang naman ang titiisin ko. Simula pa lang ng unang gabi ay may kakaiba na agad akong naranasan dahil habang natutulog kami ni Enzo ay may narinig ako na kaluskos sa bubong na inakala kong isang pusa. Naging sunod-sunod ito at mabigat na parang may taong naglalakad sa yero. Wala namang tao nang binuksan ko ang bintana dahil nga naman 2:30 AM na pala nang tumingin ako sa orasan. May naramdaman akong presensya sa paligid at kumalat sa hangin ang amoy ng nabubulok na karne kaya't isinara ko na ang bintana at muling natulog. Kinabukasan, tinanong ko si Ma'am Lerma tungkol sa ingay na narinig ko kagabi. Napangiti lang siya at sinabing baka bayawak lang yon dahil marami ang ganon sa paligid kaya't naniwala akong iyon nga ang naririnig ko palagi. Sa parehong oras gabi-gabi ay palagi naming naririnig ang tunog ng matulis na kuko sa yero at minsan parang may kumakaskas sa dingding ng kwarto namin na tila ba ay kalmot. Isang gabi habang tulog si Enzo ay may nakita akong anino sa labas ng bintana. Maliit ang katawan na parang bata pero mahahaba ang braso pati na rin ang mga daliri nito. Nang sumunod na araw napansin kong may mga kalmot sa kahoy na bintana. 5 malalim na guhit ang nakita ko at ang mas ipinagtaka ko ay may maliliit na patak ng dugo sa sahig. Hinanap ko kung nasugatan kami ni Enzo kaya lang ay wala naman at doon na ako nagsimulang magduda. Pagdating ng Sabado ng gabi, habang nagsusuklay ako sa harap ng salamin ng aparador, bigla akong napatigil dahil may bata sa likod ko ang nakangiti na nakaupo sa kama. Laking gulat ko nang pagtalikod ko ay nawala na ito at dahil doon ay kinikilabutan akong nilapitan si Enzo pero natutulog siya ng mahimbing. Pawis na pawis ang katawan ng anak ko at bahagyang nakausod ang katawan niya sa sulok ng kama, bagay na talagang nakakapagtaka, animo ay may kinatatakutan. Pagkagising niya ay kinausap ko siya at sinabing, "Papa, yung bata sa bubong eh." Gusto akong isama pero ang baho niya, amoy patay siya. Pagkatapos noon ay ilang gabi kaming halos hindi nakatulog. Minsan isang madaling araw nakatulog akong nakaupo habang binabantayan si Enzo at agad akong nagising nang may narinig akong kaluskos sa kisame at nakaramdam ako ng takot noon dahil para itong gumagapang. Maya-maya pa ay may tumapik ng mahina sa bintana. Tapos biglang bumagsak ang isang matulis, mahaba, kulay itim na kuko galing sa taas at tumalsik ito sa harap ko kaya ako ay napasigaw. Doon ko na napagtagpi-tagpi ang nangyayari nang makausap ko ang janitor ng eskwelahan. Ilang dekada na daw nagtatrabaho doon si Kuya Erwin. Hindi naman siya stay-in dahil malapit lang ang bahay niya sa eskwelahan. May kwento raw noon tungkol sa isang aswang na babaeng nagpapanggap bilang isang batang ulihla. Ayon pa sa kanya ay kunway pinabayaan siya ng kanyang tiyahin na nag-ampon sa kanya at nakikitulog ito kung saan-saan lalo na sa mga bahay malapit sa eskwelahan. Akala ng lahat ay isa itong tahimik at mabait na bata. Sa totoo lang, bata pa lang daw si Kuya Erwin. Ay gano'n na ang itsura ng babaeng iyon kahit maraming taon na ang nakakaraan. Di umano ay hindi man lang ito kinakitaan ng pagtanda o paglaki. Bukod dito,
Minsan isang gabi ay nakita ng isang guro ang tunay nitong anyo. Mahaba ang dila, butas-butas ang balat sa likod, at kaya nitong umakyat sa bubong ng mabilis na parang pusa. Nanggagaya daw ito ng anyo mula sa maliit na bata papunta sa iba't ibang hayop para hindi pagdudahan. At simula noon, may mga balita ng pagkawala sa mga alagang manok, pusa at pati na rin ng isang bata sa kalapit na barangay na huling nakita sa likod ng eskwelahan na naglalaro malapit sa tinutuluyan namin. Dagdag pa ni Kuya Erwin, may pagkakataong kinailangang ipa-repair ang bubong ng eskwelahan, kaya umupa sila ng maintenance na nanggaling pa sa Calapan Oriental, Mindoro, at doon ito pansamantalang tumira sa quarters. Lingid sa kaalaman ng karamihan ay isa din pala itong albularyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakaengkwentro ng albularyo ang aswang na nagpapanggap na bata. Hindi raw niya ito tuluyang napatay pero ginamitan niya ito ng ritual na bakas pa sa mga dingding at kisame ng kwarto naming iyon at inilagay niya iyon para hindi makapasok ang masasamang elemento. Madalas daw pumunta ang aswang kung may bagong tao sa quarters, lalo na kung ito'y mahina o may sakit. Kaya nga tuloy hindi na kami nagtagal doon dahil isang gabi, habang nagpapainit ako ng gatas ni Enzo, biglang tumalsik ang takip ng thermos at agad ko itong hinanap. Sa bintana paglingon ko, may nakita akong dalawang pula na matang nakasilip sa siwang singkit at walang kilay. Paggalaw ng ulo nito, nakita ko ang mukha ng isang batang maitim na tila sunog ang balat. May ngipin na matahlas at mahaba ang dila na parang sa ahas. Napasigaw ako at mahigpit na niyakap si Enzo. Lumabas kami ng kwarto kahit wala kaming suot na sapatos o anumang sapin sa paa at tumakbo kami papunta sa bahay ni Ma'am Lerma sa hindi kalayuan para humingi ng tulong. Laking pasasalamat ko dahil agad din namang nawala ang nakakatakot na nilalang at himalang hindi kami nito nasundan. Pagdating namin sa bahay ni Ma'am Lerma, halos magiba ang pintuan niya dahil sa malakas naming pagkatok. Ilang minuto na kaming nandoon pero walang nagbukas noon at maya-maya pa ay narinig namin ang ingay sa likod bahay na tila ba may isang hayop na umuungol. Kasunod noon ay kumalat sa hangin ang pamilyar na amoy. Amoy ng karneng nabubulok at masangsang. Sa ganong pagkakataon, dali-dali kaming umalis sa lugar na iyon para sa aming kaligtasan. Hindi ko na isasalaysay ang detalye kung paano kami nakaalis agad-agad o sadyang hindi ko maalala dahil sa takot. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin ang mga tanong sa isip ko. Bata ba talaga ang nakita ko? O isang nilalang na ginagaya lang ang anyo ng inosente para makalapit sa mga tulad namin? Ano ang kinalaman ng nilalang kay Principal Lerma ang mas nakakatakot? Ilang tao na ba ang naging biktima at sino kaya ang isusunod niya? Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Maraming salamat sa pakikinig at magandang gabi sa inyong lahat.